Ang hapon sa inyong lahat, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay ang patuloy na pagsisiwalat patungkol sa isang umaatikabong bakbakan o kwento sa likod ng mga sabungero. Ito naman po ang pag-usapan, ito po si Toto Terror. At bago ang lahat, ang ating pong topic ay sip-sip daw ito si Dondon Patidungan. Pati mga kapatid niya, killer. Kaya sa kasipsipan kay Atong, kay daw pinatay nila mga sabungero. So, inosente do si Atong, yan pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, nais ko munang ipresenta rito yung ating channel ID. Ito po siya. Ito. Ignorancia Lehes. Ulit. Ignorancia Lehes. Nun excusat. Ignorance of the law excuses no one. Ang kamangmangan o walang kaalaman sa batas ay hindi pinapatawad. Kaya, subscribe na kayo sa channel ni Dr. Toto Tirador. Follow mo ko sa Facebook, Bertene Catalonia Housing. Follow mo ko sa Instagram at saka sa TikTok. Dito po, marami kang malalaman kung paano i-apply ang mga batas sa pangunahing isyu ng ating bayan. Tara na! O yan ha, maraming salamat kay Mateta. Sabi niya, araw-araw na ako nakikinig sa inyo habang nagbabake. Nagbibig pala ng tinapay. Ay, ano naman, pakibigay mo naman ako tinapay mo, ibebenta natin sa mga kapwa mo nanonood sa akin. Okay? Padalahan mo ako, i-messenger mo ako. Siyempre doon ko lang ibigay kung saan yung padala sa aking kapatid. Okay? So ito ngayon po ang pag-usapan natin. Ano to po si Atong Ang? Pakinggan muna natin ang salita ng kanyang abogado. Siyempre, in fairness naman sa kanila, tinitingnan natin yung kanilang mga sinasabi bago natin analisahin at ipresenta ko rin ang sinabi ni Boying Remulla na ipinagdidiinan na si Atong talaga ang sa likod ng lahat nito. Pero kung si Atong naman tanungin mo at abogado niya, ay si Dondon Patidungan daw ang sa likod ng lahat nito. Si Dondon Patidungan daw ang pumatay sa mga sabungero at naghulog sa Taal Lake. Taal Memorial Lake. Yun ang tawag ko nung sa Taal. O ito, pakinggan muna natin ang salita ng abogado ni Atong Ang. Jet Mariano Capiz, magandang umaga sa iyo. Patawagan na nga natin si Attorney Gabby Villarreal. Attorney Gabby Villarreal. Po ni Atong Ang. Hindi lang pala si Atong Ang ang sinampanan, no? Magandang hapon, Encarnacion. May listahan ka ba ng mga attorney? Ay, good morning. Ay, doon kasi si Titus, hawakan ni Titus po yung yung cellphone mo. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Gabriel Villarreal. Hi. Hi, good morning, Alvin. Good morning, everybody. Good morning po. Siguro, hingi muna tayo ng... sa mga nakikinig. Hingi muna tayo ng overall reaction ni Atong Ang kaugnay sa kasong isinampa po sa kanya. Base doon sa testimonya nung Julie Patidongan. Anong reaction po ng kliyente ninyo, attorney? Bago sa atin siya pasagutin, nais kong bigyan ko ng konteksto na si Julie Dondon Patidungan ay siyang unang lumabas at nag-akusa kay Atong Ang na si Atong Ang ang sa likod ng lahat ng ito ng pagdukot sa mga sabungero at pagpatay sa kanila at pagtapon ng kanilang mga bangkay o kanilang mga buto, bangkay doon sa Taal Memorial Lake. Tawagin na natin ang Taal na Memorial Lake kasi marami na napatay na itinapon dyan. At ayon naman sa bagong kwento, nagbinuon lang ni Attorney Gabriel Villarreal. At sana, Attorney, maging maayos ang kwento mo. Huwag kang lalabas na sinungaling dito, Attorney, ha? Kundi papadisbar ka ni Dondon Patidungan. Ngayon, nasabi ni Attorney Gabriel Villarreal, sobrang sip-sip lang daw yung mga Patidungan brothers. Ang mga kapatid niya, kriminal din, kaya ginamit niya yun. So, hindi malayo sa kwento nila na yung mga kapatid niya kasi may kaso na sentensyado sa Mandaluyong Regional Trial Court. Ang isa niyang kapatid na si Jose Patidungan sa kasong robbery. Talagang pala hold upper pala itong mga kapatid
Yung isa ay walang kaso. Yun naman si Ilakim, Patidungan, yun daw siya yung nag-withdraw sa ATM. Ang gamit, ang ginamit pang withdraw, yung ATM card ng isang sabongero na nawala. So, ibig sabihin, pwede ba mangyari na pinatay muna nila yung sabongero o dinukot at kinuha yung ATM card at kinuha pa. Pero ayaw naman doon Patidungan. Ang nag-utos pala noon ay binigay ng pulis yung ATM card at inutusan ni Atong na withdrawin at alamin, withdraw para malaman kung talagang marami ng kinita sa pagtitiupi sa manok. Yun po ang kwento. So pakinggan natin si Attorney Gabriel Villarreal. Ito po siya. Okay. Well, alam mo, Alvin, maraming salamat. First of all, he's quite relieved by the formal filing of charges against him. Kasi all this time, para kaming binubugbog sa dilim. Hindi namin pwedeng sagutin dahil wala naman kaming nakikita. Kahit na ho ngayon, hindi namin nakikita yung mga papeles na final laban sa kay Mr. Ang. So ngayon, napasalamat pa sila ngayon si Atong Ang na sinampa na ang kaso doon sa Department of Justice. Pero nevertheless, dahil ngayon, officially, binabanggit siya ng Department of Justice at sinasabing may mga papeles na final laban sa kanya, yung mga biktima ng mga pamilya ng mga sinatawag na missing sabongero, nagkaroon kami ng pagkakataon na masagot kung ano man yung mga akusasyon na binabato sa kay Mr. Ang. Yun lang po ang konsuelo namin sa sitwasyon na ganito. Opo. Pero paano nyo maka-counter, Attorney Gab, yung aligasyon ni Patidongan? Kasi hindi naman ipinagkakaila na talagang tao niya dati si Patidongan. Ano bang sinasabi ni Atong Ang na sinungaling itong si Patidongan? Ito si Patidongan, matagal po na nag-security guard sa isa sa mga farm ni Mr. Ang. Magaling po yan magtrabaho. Magaling niya. Pinapuri pa na si Patidungan, ha? Kunwari pa kayo, ha? Usapan natin, makasipsip sa amo. At napabilib ho niya si Mr. Ang. Nakaabot ho yan sa halos kataas-taasan, pinakatuktok ng mga posisyon sa organisasyon ni Mr. Ang. Dahil mapagkakatiwalaan talaga at mapagpakitang gilas yan si Julie Patidongan. Totoo hong nagtrabaho sa kanya ng napakatagal, siguro mga 16 na taon ho ngayon. Kanya lang, ito hong si Patidongan maabilidad. Tsaka talagang kaya niyang paikutin yung mga amo niya. At tinatakot niya pala yung... Totoo ba yun, Attorney? Palabas ni Attorney Villarreal, maabilidad daw si Patidungan at ibig sabihin sobrang sip-sip. At para malapit siya kay Atong Ang, siya nang pumatay ng mga TOP, ng mga sabongero. Yan ang teorya nila. Yung mga tao niya na kailangan siya respetuhin tratuhin bilang boss nila. Hindi naman ho nalalaman ni Mr. Ang. Hindi daw alam na Mr. Ang, yung pangdukot ng mga sabongero. Maniwala ba kayo dyan, mga katoto? Sa karamihan din naman ng kanyang iniisip at kanyang inaasikaso. Opo. Kaya si Patidongan, kumbaga, patagal lang nakapagpapatakbo ng kung ano-ano doon sa loob ng organisasyon. Ibig sabihin, gumagawa si Dondon Patidungan, kasama niya kanyang mga kapatid na sentensyado na mga bagay na walang paalam kay Atong Ang. Ganun po ang ibig nilang sabihin. So, pwede pa mangyari dyan? Ay tatanong natin sa Cebuana, gayud ako. Magandang hapon sa iyo, Doc. Silent viewer niyo po ako, watching here from Singapore. Maraming daghang salamat. Ha? Cristo Tolomea, dapat kulong na mastermind na siya. Hindi siya naniniwala. Talagang mahirap paniwalaan yung kwentong ito. Pakinggan pa natin ulit yung kwento na pagpatuloy natin. Sir Ang. So ang posisyon, Attorney Gab, ni Atong Ang ay
ang pagpatay sa mga sabungero ay pakanalang lahat ni Patidongan at ng grupo niya at hindi alam ni Atong Ang. Kung hindi umabot kay Atong ang pag-utos kasi ang pinapalabas ni Patidongan, utos ni Bus yun eh. Ang sinasabi naman ngayon ni Atong Ang ng kliyente mo, hindi wala akong kinalaman dyan, sa kanya lang yan, siyang nag-utos yan. Mag-alabantag siya. Totoo yun, Alvin. Siya ang talagang nagpakana ng lahat na yan. Alam nyo, sa negosyo, Alam mo, Attorney Villarreal, pwede ka matanggal bilang abogado sa pagsisinungaling. Ngayon, sa ginawa mo, para kang nagkikwento na parang ikaw ay andoon nung nangyari ang mga insidente at alam mo personal ang pangyayari. That is as if a lot of nonsense. Sino kaya maniwala? Naniwala ba kasi Teacher Pete TV sa'yo? Oh, parang sinabutahe nga na daw ni Patidongan si Atong Ang. Oh, alina. Oh, naniwala ka ba? Oh, slap. Ambot. Oh, sino maniwala dito? Oy, ang tono ng panalitan ni Atty. Villarreal parang isang kapwa ko Ilonggo rin ito Oy, wag mo gawin tikalo ng Ilonggo Mahirap 'yan kasi ginagawa mo para mga tinikal mga ginawa mga Ilonggo dito. Okay, pakinggan pa rin si Tikalon. Okay. Tawagin natin muna Mr. Tikalon. ni Mr. Ang na napakalawak, marami yung magagawang maliliit na negosyo. Makapag-ooperate ho talaga si Patidongan na hindi nalalaman ng mga nakakataas sa kanya. Dahil nakakalat ho yung mga negosyo kung saan-saan. Mayroong Santa Cruz sa Laguna, mayroong Lipa sa Batangas. Lalo na po nung nagkaroon ng isabong, nung panahon ng COVID, talagang zona libre ho si Patidongan na ganun ba? pumaraan ng kung ano-anong mga negosyo na pangyayari sa ilalim ng organisasyon ni Mr. Ang. O, naniwala ba ka dyan na kayang gawin ni Dondon Patidongan na gumawa sa sariling negosyo? At ang negosyo na ginawa niya ayon yung may kinalaman sa pagkakawala ng mga sabongero. Totoo ba? Pwede pa mangyari yun na walang alam si Atong Ang? Ay, ambot sa mo. O, pakinggan pa natin ulit. So ano po sa palagay ninyo, Attorney Gab, ano po sa palagay ninyo ang motibo? Ano ang nagmo-motivate kay Patidongan na inguso ang kliyente po ninyo? Talagay ko kasi, yung mga late last year ho kasi, itong si Patidongan at kanyang mga kapatid, medyo nabisto ng mga pulis. May pangyayari ata na Yan. Tama ka, nahuli Alina. Ang gusto sa niya gawin, whistleblower, CCTV. gawing suspect. Nung maramdaman ho niya na Sabi nila, parang pwede yan. sumiskip na yung mundo niya at yung kapatid niya, ginuso niya yung mga amo niya para sa ganun, madaling Kakampi ni siya Atong Ang si maka-escape. Slap. Madali siyang makaalis sa kanyang kinaruruanan na liability. Naawa nga ako dun sa mga pamilya ng sabongero, gawa ng sila ngayon ang ginagamit niya, kinukuha niya yung simpatya nila para sa ganon makapagtago siya. Oh, ganun. At siya pang ngayon ang makakaalpas sa kagagawa niya, ang tunong-turo niya, yung ibang tao na wala namang kinalaman sa mga kagagawa niya. Kaya mong, So, ibig sabihin, kaya mong lukuhin ang Department of Justice? Kaya mo lukuhin si Nick Torre na siyang nagbigay ng proteksyon kay Dondon Patidongan? Ha? Kaya mong, kaya siguro kinausap ni Atong Ang si General Macapas. Ha? Namumuro ka na. Halata ng mga kwento mo. Nahuli ka lang, kaya binago mong kwento. paanong diskarte, Attorney Gab Villarreal, ang kaso dito ay murder? Naku, mabigat po. Ano po? Pag ito ay naisampa sa korte, paano bang sistema niyan, Attorney? Kwentuhan nyo nga kami. So bibigyan din naman kayo ng pagkakataon na sumagot, di ba? Pag sa piskal. Tapos pag sabi ng piskal, mukhang may basis, isasampayan sa korte. Ganun nga po. Tapos Sa pag... totoo lang, Sige, tuloy go mo. ahead, Alvin. Hindi, yung sinasabi kasi nila, non-bailable pag mga ganyan yung kaso. O handa ba kayo sa posibilidad na ang kliyente mo ay makukulong? Sinong
mabubulok. Sana naman huwag namang mangyari yun. Ang mangyayari ho dyan ay Natakot si Atty. Villarreal. Nakulong ang kanyang client, si Atong Ang. sa ngayon, may mga papeles na ipinail sa Department of Justice. Oh. Hindi pa ho namin nakikita. Hindi ko nga alam kung ano talaga ang mga nakasaad doon sa papeles na yon. Kung makapagsalita si Atong Ang, wala siyang pakialam sa mga pinatay niya. Ay, nako. Biro mo, bago patayin ko nuli. Sabi ng kapatid ni Dundon Patidungan, nakita daw niya 10 tao pinatay, tinanggalan habang tinatanggal ang laman loob. Ay, nako. Grabe, bago itapon sa talik. Nasabi nga sa dyaryo at sa media na meron daw kasamang murder. Gusto ko lang sana makita yun. Assuming may ganun, mapupunta yun sa Department of Justice, sa mga panel ng prosecutors. Tapos ang mga prosecutor ay mag-i-issue ng natawag na subpoena dun sa mga tao na mga isinangkot dun sa charges na yun. Kung may murder man dun, kasama dun sa murder. Yun ang mga Tingnan niyo si Atty. Gabriel Villarreal. Tingnan mo litrato niya, maliit na litrato. Matanda na pala ito, matanda na. Halata po kasinungalingan, attorney, magkikinikwento mo eh. Parang lumalabas na parang alam mo yung kwento na nandun ka nung nangyari ang lahat ng patayan. taong nasubpina, pasasagutin ho yun. Pasasagutin sila kung anong kanilang pananaw, anong kanilang paliwanag, kung bakit hindi sila dapat pailan ng kaso ng murder. Paglagay mo na sa korte. Opo. Kung mapatunayan nila sa piskalya na talagang wala silang kinalaman diyan sa mga pinagsasabi ni Patidungan, then sa piskalya pa lang maabsuelto na sila. Opo. And Kung hindi man sila do you expect na sa piskalya pa lang ay madidismiss at walang basihan ang reklamong I don't nakaangkla expect. sa testimonya ni Patidungan? I don't expect. Alvin, alam mo, hindi ko pa nakikita yung papeles, hindi ko pa nakikita kung anong ebidensya ang pinipresenta nila. Hindi natin matatantya yan hangga't hindi natin nakikita kung ano yung charges. Opo. At kung ano yung ebidensya na ipinipresenta nila. Sa ngayon, wala akong nakikitang ebidensya na ipipresenta ni Julie Patidungan. Ano po? Sa totoo lang, ang pinakahuling alam namin na nangyari dyan ay yung dalawang kapatid ni Julie Patidungan na nasa labas ng bansa. Ang pagkakaintindi namin ay nagtatago. Gawa ng yung isa ay yun yung nakuna ng litrato na nagwi-withdraw dun sa ATM. Nung isa sa mga sabungero. So ginagamit lang ngayon na dahilan na kriminal ang mga kapatid ni Dondon Patidungan. At isa sa kapatid ni Dondon Patidungan ay yan yung nag-withdraw sa ATM na sinasabi na ginagamit lang ngayon na talagang silang gumagawa kasi siya pa nga nag-withdraw sa ATM eh. Pero ang sabi naman ni Dondon Patidungan at ng kapatid niya, talagang siya lang nag-withdraw kasi inutusan siya ni Atong Ang at ibinigay ng pulis na pumatay ang ATM na kinuha doon sa Bising Sabungero at titingnan kung magkano ang naipon niya sa pagnanakaw sa pamamagitan ng pagtiyupi ng manok. Oo, tama. Bising Sabungero. Yung isa naman po ay may conviction sa robbery. Dati na ko kasi yung may sindikato yung magkakapatid na Patidungan at saka iba pa na mga robbery ng bangko at hold up ng taxi. Opo. Grabe, masama pala yung Patidungan brothers. Nahuli mo yung dalawa na umiska po, nahuli, binalik dito. Pero hanggang ngayon, wala rin kaming nakikita statement pa dun sa dalawa. Opo. Pinaliliwanag ni Patidungan na kasi nakapagtataka bakit kapatid niya mismo yung mga nahuli abroad na nag-i-iska po at kapatid pa niya yung nagwi-withdraw doon sa Nais ko lang din sabihin sa iyo, Atty. Villarreal. Ang nangyari po dyan, hindi po sila umiska po papuntang Cambodia. Kung hindi, ayon sa kay Dondon Patidungan, ay si Atong Ang nagpapunta sa kanila sa Cambodia para maiwas. Kaya lang,
nagdesisyon na magsalita nung kinontak sila ni Dondon Patidungan. Kaya nang mangyari ganon at nalaman ni Atong Ang, sabi ni Dondon Patidungan, ay ipapatay din ni Atong Ang doon sa Cambodia itong mga kapatid niya. Kaya patalon-talon, palipat-lipat ng lugar doon sa Cambodia, itong dalawa niyang kapatid, hanggat sa nag-usap sila ni Rimulya na nag-volunteer naman ito yung sinungaling na General Macapas na siya ko hinuli. Hindi mo hinuli. Paano mo hinuli na hindi ka naman pwede manghuli sa ibang bansa? Ginagawa mo kaming mga bubo eh. Tapos, sinundo siya ni General Macapas doon. Ito si General Macapas, nag-volunteer na siya kukuha. So, bakit siya nag-volunteer? Yan na napakalaking tanong ko sa General Macapas. Bakit ka nag-volunteer? Bakit? Ang unang target dyan, NBI ang kukuha. Pero bakit ikaw nag-volunteer? Anong ibig sabihin yan? Ang ibig na sabihin yan, may masama kang balak na ikaw mag-volunteer at pwede mong palabasin na kunwari may nangyari, namatay or pinatay. So, ganun mo, ang script nyo mahirap tanggapin eh. Hindi pwede paniwalaan o pagpatapusin natin si Atty. Villarreal. TM. Ipinaliliwanag niya na naman, na inunguso na naman niya, na yung mga amo daw niya ang nagpalayas dun sa dalawa, nagpa-iska pa dun sa dalawa. Isang bagay na napakahirap po paniwalaan. Oo, maniwala kami. Hindi ikaw lang sabi na mahirap paniwalaan. Ang ano dito, ang issue ninyo, yung kredibilidad. Kredibilidad. Kumbaga hindi dapat. Tama, ang kredibilidad. Sa bandang huli, sino ang paniwalaan ng piskal at ng korte? Yan, Atty. Villarreal, ang pag-isipan mo kung paano mo ipapackage ang iyong kliyente na mapapaniwalaan ng korte o ng piskalya ang inyong sasabihing kwento base sa depensa ninyo para sabihin na wala si Atong kinalaman sa pagkawala ng lahat, 108 lahat pero dito pinag-usapan 34 sa Bungiro lamang. Pinaniniwalaan ng mga taga-DOJ yung kredibilidad ni Patidungan, Attorney. Yun. Hindi lang po yun. Dapat po mahanapan nila ng ebidensya si Patidungan. Hindi, naniniwala na nga. Kasi maraming ebidensya pinalabas si Patidungan. Maliban sa totoo ang kwento, abogado ka, alam mo yan eh. Kung nagkwento yung tao tuloy-tuloy na kahit walang coaching at maraming detalye ang nilalabas sa bunganga niya, ibig sabihin nagsasabi na totoo yun. Ano ba? Di ba trial lawyer ka? Dapat alam mo yun. O ngayon, itong maliban dyan, nagbigay pa ng video si Patidungan, yung isa sa mga video na binigay niya sa Department of Justice, ay natandaan ninyo, yun yung video ng nakuha ang mukha na mayroong nakalagay na face mask, itong si Ricardo Jun Lasco, na kinidnap siya, na pinasok sa kanyang bahay at pinakitaan na may warrant of arrest daw at mga NBI daw kumuha. Yung pala mga pulis na sila si Sergeant Navarrete at saka si Sergeant Paghangaan at saka si Sergeant Brosas. Yun, kamag-anak ni Arlene Brosas siguro yun. So kaya ganoon, natukoy pa yung tinyente sa likod. At mga tao ito ni Colonel Rogart Campo. Oh. So ganoon po yan, attorney Hindi yung salita lang. Hindi po yung salita lamang. Dahil kung salita lang naman, di kahit sino mong marites pwede magsalita. Tama naman, Isa na lang, attorney. May kaba po ba ang iyong kliyente, si Atong Ang, na ang isyong ito ay mahahaluan ng politika? At kung meron man, ano ang pakiusap ng inyong kliyente? Dati na pong, alam naman po ninyo, si Mr. Ang dati nang nadadawit sa mga usapang politika. Ganun ba? Umaasa po sana kami na itong bagay na ito na nangyayari, huwag naman sana mahaluan ng politika kung talagang ang inaakusa sa kanya tungkol dito sa mga missing sa Bungero. Di pag-usapan natin kung ano yung ebidensya nung nag-aakusa. Hindi na natin kailangan salihan pa ito ng
kung ano-anong politika. Sana ho maka-onward na tayo na mapag-usapan natin kung ano yung mga bagay-bagay sa paligid natin na kailangan pag-usapan. Hindi naman po lahat dapat haluan natin ng politika. Okay. Wala namang Thank you, politika. Attorney Gabriel. Maraming salamat po. Wala namang politika, Attorney Villarreal. Maliban lang mang sa parang pilit nila na isasama sa ididikit sa Duterte ng mga nawawala ng mga walang ano naman, anong tawag diyan? Mga nawawalang nagtitinda, ano bang tawag sa mga tulak? Nawawalang tulak at saka nawawalang adik. Ididikit kayo sa nawawalang sabungero. Idikit nyo pa ngayon sa nawawalang boksingero na natatakot si Baste. Sabi i-reset daw ang laban. Tingnan natin kung maparisik kung papayag si General Torre. At least yan po, wala pong politika ako nakikita dito, Attorney Villarreal. Kundi pure and simple, lang ito, criminal case. Okay? So si Pastor Rodi Rabi at saka si Slap, sabi niya, interesado lang naman daw siya. Hindi siya makaatong-ang. Hindi siya tao ni atong-ang. So sabi ni si Pastor Rodi Rabi, God bless po, Teacher's Pet TV, pwede sila ang mastermind, tapos nagkaunsihan at pwede mangyari yon. Nagkaunsihan. Ganun pa rin, kulong pa rin si atong-ang pag ganun mangyari. Kung ako si Atong, I go hide. Sundin niyo si Bantag. Sundin sino pa? Si Tevez. Sabi ni Pastor Rodi Rabi, stay safe. So, hindi lang po ito slap, hindi lang homicide ito, murder ito. Mas matindi ang kaso sa murder. At saka, ang balak nila, kasuhan nila ng tinatawag na crime against humanity si Atong-ang. Pero ang problema ko sa crime against humanity dito sa batas natin sa bansa, ang parusa 20 years imprisonment lang Kaya makapagpensa pa rin si Atong-ang. Pero huwag na lang, murder na lang ikaso nyo. Di kaya yung sa 10 na nakita ng Patidungan Brothers na pinatay at tinanggalan ng laman loob, yun, pwede yun doon. Kaya lang, ang problema, ma-identify ba kaya ang pangalan ng mga pinatay na yun na 10? Ang problema, bahala na si kapatid ni Patidungan magsabi doon. Teacher PTV, wala kasing physical evidence na matibay, pero puro kwento. Anyway, yung kwento naman kasi Teacher PTV, alam ni Atty. Villarreal yan, i-cross-examine niya si Patidungan. Pero ako dahil trial lawyer ako, kabisado ko po ang tao nagsasalita ng totoo at hindi nagsasabi ng totoo. Tapos si Chito Villahermosa, ano ba ito ni Bing Villahermosa na aking kaibigan? Sabi ni Chito, nagpasikat lang itong magkakapatid ng Patidungan kay Atong, kaya sila mismo ang nagpasimuno niyan. Ganun ba? Naniwala ka sa kwentong kwek-kwek? O kwentong barbero? Sige lang, Chito, kasi ipaniwala mo Slap, pwede rin just Allegro, missing sa bungero, families gets money. Hindi naman. So, best way daw. ATC Junior, last rodero na siguro na Atty. Villarreal ito. Last rodeo pala, hindi rodeo. Kaya rodeo kasi basta kay kakabayo. Ang kawawang ko, boy, may baril walang bala, may bulsa wala namang pera. Yan ang gagawin ni Atty. Villarreal. The Rodi Rabi is yun a whole departure din. Sa sunod na yan, madapit-lapit na yan. Juanito Lumang Santos, attorney, konting common sense naman, pati yung kumakapit sa alibay ni attorney basta sa pera. Yun, may pera kasi dyan Kabila walang pera. Yan ang problema dyan. Wesley Miel, pero ang attorney nila si Attorney Carol. Yun, marami siyang abogado. Ang nagtakapagsalita nila ngayon ay si Attorney Villarreal, si Gabriel Villarreal. Pero si Attorney Caroline Cruz, yan siya din sa abogado nila. Pati si Attorney Lorna Kapunan, yun din. Slap, ambot, oy, Prex Fishing Channel. Mahirap talaga mag-comment pag hindi natin alam totoong nangyari. Tama yun. Dapat alam nyo ang totoong pangyari. Tapos si Slap, sabihin mo, by the way, today,
Cambodia in war against Thailand. Wala na yung pakialam si Atong Ang doon sa labanan ng Cambodia at Thailand. Robin Lantin, magpapa-assign na pero nag-volunteer pa. Slap, maniwala ka diyan. Sabihin mo, LOL. Laugh out loud, Rodi Rabi, kung mapatunayan na may sala si Atong Ang at si Gretchen Barreto, dapat ay sunugin sila ng buhay. Ang problema lang, tumatalab, pati si Erwin Tolpo, damay. Nako. Pero hindi lang ito damay, talaga may alam si Erwin Tolpo dito. Robin Riota. Tapos, Imor Nibal. Shout out din sa La Union. Imor Nibal. Okay. Titiradurin natin si Atong Ang. Si Slap, murder and legal detention is serious. The consequences, makukulong. At makukulong, sabi nga ni Alvin ng ABS-CBN, makukulong siya habang may kaso. Kasi nga, no bail. So, Armags Maglasang, mas lumalabo ang investigasyon kung isasali ang drug war ni PRRD. Nagkataon naman kasi, ako naniwala, yung mga pulis na naman pumapatay sa panahon ni PRRD, yun ang ginamit ni Atong Ang. Naniwala naman ako dyan. Cassandra Daisy, mas exciting na si Erich Sabongero. Erich Sabongero, kumusta ka na? Dennis LD, nawawalang Sabongeros. The taxpayer. Nagkalimutan na, attorney, na may Senate hearing. Datla at mabanta na siya sa mga nagtitiupi. Nako. Sa Senate hearing ni Atong Ang tinutukoy niya, tinuturo niya likang kanang dahilan ng nawala. Yung mga karibal niya sa negosyo, tinuturo niya si Bong Pineda, si Arnie Teves, si Patrick Antonio, at saka si si Camilo Cascolan. Yan daw para masira daw ang kanyang negosyo, kinidnap dun sa kanyang ang labo naman na kwento mo, Atong. May sarili po tayong kaso sa batas sa Pilipinas, Slap. Ang batas po natin ay crime against humanity. Meron din tayo dito. Kaya nga dapat si Digong dito na ililitisin. So, Dennis LD, paano na yung mga nawawalang sa Sabongero? Arbags, Maglasang, Attorney Idol, makonvict ba ang chismis lang? Ay, hindi chismis yun. Ay, may ebidensya po. Makukonvict yan si Atong, pustahan tayo. Lira Mantrosi, Didi Estirador, Eladio Junior Socorro, Tamsak, Slap, Toto Africa. Rosana, Rosana. Yan ang Toto Africa. Olive Bagasol, hello. Taxpayer. Okay lang daw na walang kawawang koboy si attorney, panghabang buhay naman ang kinikita. Sigurado ako, ganun nga. May retirement fee naman siya, no? Music Budget Channel, good PM attorney, idol watching from Tacloban, Leyte. Oy, maupay nga kulop sa mga waray-waray na mga listeners ko sa Biliran, sa Samar, Aglete. Efren Aquino Guhilde, Dennis Causing, yung brad ko na gwapo. Slap, game over. Game over na si Atong Ang. Kent Carlo Paye, sigurado na Atong ang kulong. Sure. Tama. Ganon din ang opinion ko. Jenaline Isaac. Ay nako, 552 tayo, pero ang like, 40 plus lang. Like mo na. Oy, bago manood. Siyempre naman, magla-like din kayo naman, please lang. Yan naman ang buhay ng mga vlogger. Kagaya ko, Merlans Forever. Marami palang sindikato. Sinalihan si Erich, no? Marami. Tapos, Paulo Romasanta, Garson Attorney, baka 100 million kita nila online. Anong payari? Ay, malamang, paripaw. Arnold Rubio, good afternoon, Toto. Taxpayer, tatayo kaya ang judge na hatulan si Atong Ang? O tatakbuhan buong pamilya? O may offer na bilyon? Malamang gano'n nga ang kalaban natin. Kaya bantayan ang judge na hahawak ng kaso. Jerry Diazis, kung si alias Totoy ang utak, paano niya nalalaman na may tiyupi na manok at kung sino ang magtutiyupi? Security lang naman sila. Sino nag-utos kay Totoy para hulihin ang mga tiyupi? Siyempre, walang iba si Boss Roberto Mabasa. Uy, kamag-anak ni Percy Lapid Mabasa. Magandang tanghali, Toto, from LA. Si Roberto from Los Angeles. Hindi Legazpi Albaya, Los Angeles yan. Paki-shoutout naman, sir. Yes, shoutout kay Roberto Mabasa dyan sa Los Angeles. Lahat ng Pilipino na nanonood dyan
sa Los Angeles, dyan din sa Illinois, sa New Jersey, sa New York, at sa Canada, at sa mga Pinoy dyan sa Europe, lalo na alam ko maraming nanood sa akin sa Netherlands. Kasama din si Alvin Tours. Conrado Alipio, good afternoon, Katoto. Endless love time. Maraming lawyers, kaya panalo pa rin si Atong kasi maraming pera. O yun, titingnan natin, ha? Paki-shout out. Okay, andyan tayo. Magandang hapon po sa lahat ng mga umiibig sa katarungan.